kababayan, here's my POV sa day 2 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. So kung kahapon ay formal na nagbukas ang impeachment court, ngayon naman ay mas uminit pa ang talakayan dahil official nang pumasok ang magbilang panig sa paglalahad ng mga ebidensya, mga kababayan. Ngunit bago ko ilatag ang lahat, palakpakan muna natin ang prosecution at ang defense, mga kababayan, because they did great today. Kung sa day 1 ay puro technical and procedural matters ang inasikaso, sa day 2 naman, mga kababayan, opisyal nang binuksan ang Article 4 ng Articles of Impeachment. So what does it mean? Ito yung usapin tungkol sa sikat na assassination plot at grave threats allegation nila kay VP Sara. Okay? Now, let's break down the main highlights, okay? Ang unang pasabog sa pambungan ng sesyon ay nanggaling kay Senator Judge Ping Lacson. No? Direkta niyang itinanong kung final na ba ang ruling na kailangan ng sapat na 16 votes para makonvict ang Vice President. At ang sagot ni Presiding Officer Chis Escudero, isang malaking yes, no? Dahil official na itong court ruling at wala namang sinumang senator judge ang nag-object o nag-appeal. So, ibig sabihin, mga babayan, selyado ang batas. Solid na 16 votes ang kailangan ng kabila. Okay? Isang napakataas na pader nito na mukhang mahihirapan silang buwagin. Kuan man god ka nang hinay kay sila chakra ba? No? Ngayon lang siguro nila napagtanto na hindi sila naka-object o naka-apela. At habang seryoso ang usapan, mga babayan, nandoon pa rin syempre sa harap si Senate President Win Gatchalian sa tabi ni Chis Escudero. No? So, gaya ng sabi ko nung day 1, para lang siyang standee doon sa tabi. Kung sa Bisaya pa, tiglista sa AX. Okay. Pero dahil pinuno siya ng Senado, mga babayan, respetuhin na lang natin ang pag-upo niya doon habang tahimik siyang nagmamasid sa takbo ng sarsuela. So dito na pumasok ang presentation ng prosecution sa pamumuno ni Representative Lawrence Defensor. Inilabas nila bilang ebidensya yung controversial na video ni VP Sara kung saan binanggit niya ang di umano'y banta laban kay President Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, at ex-House Speaker Martin Romualdez. No? Isinalang din nila ang kanilang unang testigo na si NBI Senior Agent John Mark Calilong. No? At humirit ang depensa ng Vice President, mga babayan, na i-exclude o huwag nang patistiguhin ang NBI agent. Pero, dinecline ito ng korte. At ayon kay Agent Calilong, na-preserve daw ng NBI ang video sa pamamagitan ng pagpapadala ng opisyal na request sa Meta o Facebook. Okay? So, upang patunayan na totoo ang video, mga kababayan, ipinagmamalaki ng prosecution na nagsupina sila ng mga kilalang mamamahayag, gaya ng yumaong Inquirer reporter na si Dempsey Reyes at si dating Rappler reporter na si Bons Magsampol, upang kumpirmahin narinig nga nila ang pahayag ni VP Sara noong press briefing. No? Pero come to think of it, mga kababayan, balikan natin ang mismong logic ng video na yan na pilit nilang ginagawang krimen. Ano nga ba ang exact words ni VP Sara noon? No? Sinabi niya na nag-usap sila ng isang assassin at ang bilin niya, kung mamatay ako, wag mong tigilan si BBM, si Liza at si Martin hanggang hindi mo sila napapatay. So mga kababayan, simple lang ang logic dito eh. Gumamit siya ng salitang kung mamatay ako, 'di ba? So ibig sabihin, ito ay isang conditional statement. May kondisyon, no? So ang tanong, namatay ba si VP Sara? Hindi naman siya namatay, 'di ba? At dahil buhay na buhay si VP Sara, ibig sabihin 'yan, hindi rin gagalaw ang sinasabi niyang assassin. Kaya buhay na buhay pa rin si BBM at ang buong pamilya niya. 'Di ba? So, ano ang dapat nilang ikatakot ngayon? Wala naman eh. Basta, wag lang nilang papatayin si VP Sara. Ligtas ang lahat. So, simple lang ang lohika, mga kababayan. Pero ginawan pa ng prosecution ng buong impeachment article. Nakakatawa talaga. Kaya nga, kung titingnan natin ito sa aspeto ng batas, mga kababayan, dito na naging kapansin-pansin ang kahinaan ng prosecution na naging dahilan ng sunod-sunod na matinding objections mula sa defense counsel na si Attorney Carlo Joaquin Narvasa. No? Nagkainitan at nagkaroon ng heated exchange sa loob ng korte, mga kababayan. Sinalubong ni Attorney Carlo Narvasa ng sunod-sunod na katwiran ang bawat tanong ng kinatawan ng prosecution na si Attorney Ligutan. No? Dahil nang pilitin ni Attorney Ligutan na i-hype ang 2 minutong video clip, mga kababayan, ng Vice Presidente
ipinagtanggol ng depensa na puro interpretation at pangingisda lang ng ebidensya ang ginagawa nila. At ito yung pinakakatawang highlight na naging viral sa social media ngayon, mga kababayan. Sa sobrang emotional at gigil ni Attorney Ligutan, habang nagtatalumpati na parang gumagawa na siya ng closing statement, no? Kahit naglalatag pa lang siya ng ebidensya, biglang tumulo yung kanyang sipon sa harap ng mikropono. Live na live sa camera, mga kababayan. Kaya tuloy, imbis na kabahan ng mga nanonood, natawa ang buong netizens dahil tila gumuho ang seryosong aura ng prosecution. At eto pa ang isang matining kalokohan, mga kababayan. Pilit kasing ipinapasok ng prosecution ang photocopy ng ilang dokumento. Noong nag-object si Attorney Narvasa, dahil hindi naman ito original or certified true copy, bumanat ba naman si Attorney Ligutan? Sabi niya, photocopy now is considered an original. Ha? Seryoso ba siya doon? I-educate lang natin ng kaunti ang prosecution, mga kababayan, ha? Under the 2019 Revised Rules on Evidence, a photocopy is strictly considered a duplicate and not the original document. Ayon nga sa pinakabagong jurisprudence ng Supreme Court sa kasong People of the Philippines versus Lastimosa, mga kababayan, noong 2025, ang photocopy ay tatanggapin lang na kasing talas ng original kung walang duda sa authenticity nito at kung hindi ito unfair sa kalaban. Kaso, disputed at questionable ang ebidensya nila. Kaya ang sabihing original ang photocopy, comedy yan. Para yung NBI cyber expert nila na sabi na expert daw siya, expert mag-print ng screenshot mula sa laptop. Dahil sa haba at labis na ingay ng kanyang talumpati, mga babayan, matapang na tumayo si Senator Judge Pia Cayetano at nag-object din upang awatin ang prosecution sa kanilang improper remarks. Nag-move pa nga si Senator Pia, mga babayan, na strike off the record ang managing pahayag nito. So dahil siguro ramdam ng prosecution na walang pangil ang kanilang ebidensya, gumawa rin ng isang desperadong hakbang ang isa pa nilang abogado na si Attorney Lorna Capunan. No? Humiling siya sa korte, mga kababayan, na tawagin mismo si VP Sara Duterte bilang isang hostile witness para pilitin itong sumalang at magsalita sa harap nila. Pero, mga kababayan, mabilis na hinarang at idinelay ng impeachment court ang desisyon ukol sa hiling na ito ni Capunan. Nilinaw ng korte na hindi uubra ang verbal na hirit lang. Kailangan muna nilang mag-file ng isang formal motion. Okay. So, cut natin ang mga kababayan kasi kailangan kong pumutang gym ngayon eh. So, nasa na ba ako? Okay. So, ang naging final na decision ng ating presiding officer na si Cheese Escudero bago matapos at i-adjourn ang day 2, mga kababayan, pinayuhan ni Escudero ang buong kapulungan ng mga senator judges na ang tanging dapat nilang itala at kilalanin bilang katotohanan o ebidensya ay ang mga bagay na nanggaling sa testigo sa ilalim ng panunumpa na dumaan sa cross-examination. So sabi niya, hindi ang mga opinyon, hindi ang mga salita o ang mahabang pahayag ng mga abogado ng prosecution. So, ibig sabihin, mga babayan, final ng ibinasura ni Cheese ang tangka ng prosecution na gawing katotohanan ang mga pampolitika nilang soundbite habang dinesisyonan na ipaglaban muna ang cross-examination bukas o ngayon, araw ng Miyerkules. At kung tatanungin ninyo ako, mga kababayan, kung sino nga ba talaga ang nagwagi sa day 2, para sa akin ha, ay mo pagbuod. So kung ibubuod natin, mga babayan, bagamat nagtagumpay ang prosecution na maipalabas ang mga video clips, para sa akin ha, para sa akin, ang depensa pa rin ang nakapuntos ng malaki. Bakit? Dahil sa mismong bibig ng prosecution at ng NBI, mga babayan, nanggaling, no, na walang aktual na planong krimen o hard killer. In short, puro soundbites at interpretation lang ang dala nila. Walang solid physical act ng krimen. Kaya para sa akin, malinaw na ang panig ng depensa ni VP Sara Duterte ang nagwagi at nagmarka na malaking tagumpay sa second day, mga kababayan. Yay! And to my fellow DDS, nais ko kayong iwanan ng isang napakagandang talata mula sa Biblia. Sa Book of Psalms, chapter 37, verse 12 to 13, mga kababayan, it states there, "The wicked plot against the righteous and gnash their teeth at them, but the Lord laughs at the wicked, for He knows their day is coming." No? So, napakagandang paalala na sa kabila ng anumang pagbuo ng kwento, mga kababayan, estratehiya o mga pakanang impeachment laban sa ating Vice President,
Ang Panginoon na mismo ang tumatawa sa mga nagbabalak ng masama dahil alam niya na ang katotohanan ang mangingibabaw sa takdang panahon. So manatili tayong mapagmatyag, matalas ang pag-iisip at patuloy nating subaybayan ang mga susunod na kaganapan sa paglilitis na ito. Thank you so much and stay tuned sa third day ng impeachment trial. Thank you po at mabuhay po tayong lahat. Bye!